Oh, yung iniinom mong zero sugar drink? Confident ka pa dyan ha? Akala mo siguro yan na ang abs ng taon. Pero teka lang, sigurado ka bang mas healthy yan? Kasi ang mantra natin zero sugar, zero problema, di ba? Pero what if yung paniniwala mong yan ay isa palang malaking, panloloko? So dito, ibubunyag natin yung 3 paraan kung paano ka posibleng ninaloko ng healthy drink mo. Ready ka na ba sa katotohanan? Let's go! Okay, betrayal number 1. Nililito mo ang sarili mong utak. Ang technical term dyan, physiological mismatch. Ganito yan kasimple. Isipin mo, nakita ka ng picture ng lechon. Naglaway ka, di ba? Naghanda yung buong katawan mo para sa feast. Pero picture lang pala. Ganyan na ganyan yung nangyayari. Natikman ng dila mo yung tamis, pero walang calories or energy na dumating. Ayun, nag-error yung system ng katawan mo. At para mas malito pa yung katawan mo, alam mo ba na ang artificial sweeteners like aspartame ay pwedeng maging 200 times na mas matamis kaysa sa regular sugar? 200 times! Imagine yung panic signal na pinapadala niyan sa utak mo, isang super intense na tamis na walang katapat na energy. Grabe! At dahil sa panic na yan, dito na pumapasok yung betrayal number 2, ang pag-atake sa katawan mo. Dahil sa sobrang tamis, kahit walang asukal, sumisigam yung utak mo sa pancreas. Oy, maglabas ka ng insulin, may asukal na parating. So nagre-release nga ng insulin. Ang problema, walang sugar na dumating. So yung insulin mo para siyang bombero na rumesponde sa false alarm. Paikot-ikot lang, walang ginagawa. At hindi to basta-basta haka-haka ha. Ayon sa isang pag-aaral na lalabas sa Cell Metabolism, yung mga insulin spike na to galing sa sweeteners ay pwedeng mag-contribute sa atherosclerosis. In simple terms, pagbabara ng mga ugat dahil sa plaque. Yikes! Paano nangyayari yun? Well, yung insulin spike nag-activate yan ng isang super sticky na signal, yung CX3CL1. Isipin mo na lang na para kang naglagay ng double-sided tape sa loob ng ugat mo. Lahat ng dumadaan na inflammatory cells, dumidikit. At pag naipon yan, yun na yung nagiging bara, parang traffic sa IDS sa ugat mo. At ang pangatlo at huling panloloko, yung ngiti mo, tinutunaw pala. Akala mo dahil walang sugar, safe ang ngipin mo? Think again? Sa regular soda, yung asukal ang problema. Pagkain ng bakterya na nagiging cavities. Sa diet soda naman, hindi asukal ang kalaban mo, kundi yung sobrang acidity niya. Direkta nitong tinutunaw ang enamel ng ngipin mo. Ang resulta, yung bigla ang pangingilo kapag uminom ng malamig. Paninilaw ng ngipin kasi numinipis na yung proteksyon niya at yung dulo ng ngipin mo nagiging transparent na. Kasi naman, yung pH sa bibig mo pwedeng bumagsak sa 2.5, sobrang acidic niyan. Mas mababa pa sa critical level na 5.5 para masira ang enamel. Nakakatakot, no? Pero, relax! Huwag magpanik. Ngayong alam na natin to, we can make better choices. Ang tanong, ano na ang gagawin natin? First, mahalagang malaman na kahit mga experts, medyo hati pa ang opinyon. Yung isang ahensya ng WHO sinabing possibly carcinogenic ang aspartame. Pero para sa US FDA, no safety concerns. Mismong WHO nag-advise na huwag gamitin ng sweeteners for weight control. Dito naman sa atin, sabi ng DOH, hinay-hinay lang. Ibig sabihin, the science is still evolving. Pero, ito yung pinaka-importanteng takeaway. Ang totoong goal ay hindi lang palitan ang source ng tamis mo. Ang goal ay bawasan yung overall sweetness sa diet mo. It's about retraining our taste buds to appreciate things na hindi sobrang tamis. At ang good news, ang daming mas masarap na options. Instead of diet cola, why not try sparkling water with a squeeze of calamansi? Refreshing! Sa halip na diet iced tea, masarap na salabat na lang. At kung kailangan mo ng energy boost, wala nang tatalo pa sa fresh buko juice. Natural, masarap at walang hidden agenda. Siyempre, paalala lang po, lahat ng impormasyon dito ay for educational purposes. Para sa anumang health concern o medical advice, please always consult your doctor. Sila po ang mas nakakaalam. Thank you for watching Carl Preza. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.